Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers ngayon. Kapayapan at habag, bigyan ng Diyos na may sama sa ating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, sa oras na ito, atin naman ipangaral ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng banal na aklat. Kapatid, ito po ay ating iparating sa lahat na ating mga viewers ngayon. Magandang araw po sa lahat. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. Una sa lahat, salamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos, patuloy po tayo ginagabayan. Binigyan tayo ng pagkataon na maparating sa atin ang kanyang salita para maging handa palagi mga kapatid, anuman ang ating nadaanan. Ito po ay kabahagi lamang ng ating pananampalataya. Mga kapatid, ang pananampalataya natin, ito po ay naging kapangyarihan natin galing sa Diyos. Dahil po sa pananampalataya natin, nagpapatuloy tayo sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. Dahil po sinabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 5, sinabi ng Panginoon, at sa pamamagitan ng pananampalataya nyo, iningatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasan na kalaan ihayag sa huling panahon. So mga kapatid, kaya nga napakaganda po ng biyaya Diyos sa atin. Pinagbigyan po tayo ng Panginoon kahit na po hindi man tayo sakdal o ganapan sa kanyang paningin, subalit alam ng Diyos na sa mapakinggan na natin ang kanyang salita ay magkaroon tayo ng pananampalataya. At ang pananampalataya na ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan na nakalaan. Kaya ito po ang dahilan bakit nagpapatuloy tayo sa ating gawain bilang lingkod ng Diyos, dahil nandito pa ang ating pananampalataya. Dahil po ang mismo ang gumagawa mga kapatid sa ating kapanahonan ngayon, hindi po ang ating bansag pastor, Christian, kundili ang ating pananampalataya ang gumagawa mismo sa harapan na ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, nakasulat sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 3, nagpapasalamat kami kapag naalala namin ang mabuti ninyong gawa na bunga ng inyong pananampalataya. Inaalala rin namin ang pagsisikap na bunga ng pag-ibig ninyo at katatagan na bunga ng matibay ninyong pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Ginawa niyo ito sa lahat na ito sa paningin ng ating Diyos Ama. So yan mga kapatid ang ating kalagayan. Kaya napakaganda po ng biyaya ng Diyos sa atin, dahil po ito pa lang ating ginagawa. Tayo ngayon nag-live, nag-post tayo ng mga video dito sa Facebook, YouTube channel, dahil po ito po ay bunga ng ating pananampalataya. Hindi po tayo nag-live, naggawa ng video para magpakilala tayo pastor, magpakilala tayong Kristiyano. Ang ating ginawa ang live at sa mga video na ating kinikreate, ito ay bunga ng ating pananampalataya at ang ating pagsisikap, bunga ng pag-ibig natin, no? At ang ating katatagan, bunga ng matibay na pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Ginawa natin ito sa lahat, ang lahat na ito sa paningin natin Diyos Ama. Kaya mga kapatid, napakaganda po ng plano ng Diyos sa atin. Kahit na po hanggang sa mga araw na ito, pasaway pa rin tayo. Ang ating sarili lang po ating pinagbigyan, hindi po ang salita ng Diyos. Subalit may hangganan po ang pagpakumbaba ng Diyos. May hangganan ang lahat mga kapatid na ating pagmamatigas na ating puso at isipan. Kaya nga ang sinabi po ng Biblia sa Gawa Kabanata 17 talata 30 mga kapatid, na ito po isang utos po ito ng Panginoon sa lahat, no?
utos po ito mga batid, hindi po ito katanging isip lang o si pastor lang nagsasabi, si father o si brother. Mismo ang Diyos po ang nagtikayat sa atin, kung nagbigay ng utos sa atin para po maniwala tayo. Kasi minsan talaga hindi tayo naniwala sa mga tagapagturo na pinadala ng Panginoon, pero ito na po mismo ang Diyos ay nagsasalita sa Gawa, Kabanata 17, talata 3 po. Noong una, nang hindi pa natin kilala ang Diyos, hindi niya pinapansin ang ating makasalanan, no? Yan po ay sinabi po ni Apostol Pablo. Ngunit ngayon, inuutosan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar, no, na magsisi at talikuran na ang kanilang masamang gawain. So yan mga kapatid ang bilang payo ng Diyos sa atin, na binabaliro lang muna noon tayo ay ignorante, no? Tayo po inosente, walang alam. So binabaliro lang ng Panginoon. Pero ngayon mga kapatid, nagyaya na po siya at nag-utos na po siya sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, na magsisi na tayo at tumalikod na sa masamang pamumuhay. Nang ang pagsisi mga kapatid, sinasamahan po ito ng bautismo. Kasi yan po sinabi ni Apostol Pedro kasama mga apostol sa araw ng Pentecost in the book of Acts chapter 2:38, kung Gawa, Kabanata 2, talata 38, na magsisi na kayo sa inyong makasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong makasalanan at tatanggapin niyo ipagkaloob na Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mga kapatid, pag tayo bautismado na, may tatak na po sa noo natin mga kapatid sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Ito po ang tatak, tanda sa araw ng pagliligtas. Ayon po sa Ephesians chapter 4 in verse 30. Mga kapatid, ang sabi ng Apostol Pablo, huwag niyong bigatiin ang Espiritu Santo kung ang Diyos, dahil tinatakan na kayo sa araw ng pagliligtas. Kaya mga kapatid, magbaliwalain ito, salita ng Diyos natin napakinggan, naway pagpalain tayo ng Panginoon sa bawat araw na ating pamuhay. Tandaan po natin, pinabaliwala ng Panginoon ang katigasan natin po sa isipan. Subalit ngayon, siya nag-utos sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, na magsisi na at tumalikod sa masamang pamumuhay. Yan mga kapatid, ang mensahe ng Diyos sa araw na ito is October 2025. Ito po yung lingkod kay Christisos, Pastor Lito Maca, Apostolic Believers of Christ International. Sabi sa bawat isa, the grace of Jesus Christ be with us. Amen.